naman yung isa dahil nagkaroon po ng allergic reaction po. So, yung sa bones naman po, na MRI naman po, pero marami po dapat pagtuunan naman ng pansin at inaayos. And hindi naman po nagpapabaya ang ating Panginoon, maagapan pa po. Pwedeng hindi kuhanin sa surgery. Yun po kasi ang initial findings at kailangan maoperahan ng dalawang tuhod at maaari madamay pa yung aking balakang. Pero ngayon po maganda naman po yung development at nagagamot na rin po, makukuha pa po sa therapy at kung ano-ano pa po. Amen po. So mga kapatid, ngayon mga kapatid, nais kong bigyan pa ng konting ah, magandang pagpapaliwanag, yung napakagandang pagbasa ngayon bago po ako tumuloy sa ating discipleship series. So maganda po yung binasa ngayon, tungkol po ito sa ating pagbabasihan, bigyan po natin ng pansin yung dinatnan sila ng alon at bagyo sa dagat. So ito po, titingnan mo ito, ang tema po nito ay tungkol sa mga bagyo ng buhay. Natandaan po ninyo sa binasa sa Ebanghelyo po ni San Mateo, pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang bayo habang pinapauwi niya yung mga tao. Amen? Nakatatapos lang nilang i-minister. So pagkaalis po ng mga tao, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Which is, ito po'y laging ginagawa ng Panginoon. Siya po'y laging merong interaction sa ating Panginoong Ama. Nag-iisa sa roon. Nag-iisa po siya roon ng gumabi. Samantala naman po, ang bangka na sinasakyan ng mga disipulo ay nasa laot na at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin. So, madaling araw na po nang sumunod si Jesus sa kanila habang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, kung tayo'y magninilay dito, tanging ang Diyos sa kanyang ganap na karunungan ang makakapagpahayag ng malalim na espiritual na kahulugan sa pamamagitan po ng mga simpleng kilos ni Jesus. Amen po? Nakikipag-usap siya sa Ama na nag-iisa, pumupunta siya sa bundok at doon ay malaya niyang nakakausap ng mataimtim ang Panginoon. Kahit po ang kanyang mga himala ay nagpapahayag din ng kanyang pagka-Diyos at ang kanyang mga turo ay nagpapaliwanag po ng mga banal na misteryo. So hindi po natin maaarok ang galaw ng Panginoon noon pa man. Pati na ang bawat tahimik na galaw niya ay may dalang mensahe. Dito po sa binasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo ngayong araw na to, makikita po natin ang misteryo sa bawat tahimik na galaw na may dalang mga mensahe. Lahat po ng ito ay naglalarawan ng kabuuan ng mabuting balita. So, mula pa po noon, nung unang siglo pa lang, kinikilala na po at pinagninilayan na rin po ng ating simbahan ang mas malalim na kahulugan ng nasasabi sa binasa ngayon na Ebanghelyo. No? Pero kung titingnan mo sa unang tingin, ipinapakita po ng Ebanghelyo ngayon ang pagka-Diyos ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang paglalakad sa tubig. Ngunit sa mas malalim po na pagtingin, may iba pa po na inihayag. Una, ang bundok na pinuntahan ng Panginoon na ang layo niya ay magkaroon ng pag-iisa, pananalangin, at ang bagyo, amen, na sinalubong ng bangka, ang takot, at ang mga salita ni Jesus. Lahat po ito ay nagsasalita tungkol sa misyon ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesus at sa ating paglalakbay kasama siya. So tingnan po natin, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin na mag-isa. Sa banal na kasulatan po, ang bundok ay lugar ng pakikipagtagpo sa Diyos. Kung natatandaan nyo, mababasa po natin doon sa burning bush, nakatagpo ni Jesus, si Moses, si Elias, ang Diyos sa bundok ng Sinai, sa Mount Sinai. At si Jesus po ay nagbagong anyo sa bundok Tabor. Nakita po ito ng mga disipulo niya. Naging tatlo. Alam nila, nananalangin lang ang Panginoon. Pero nakita nila si Moses at si Elijah kasama ng Panginoon. Kaya sa Ebanghelyo po ngayon, ang bundok po ay sumasagisag sa pakikipag-usap at pamamagitan ni Jesus sa Ama sa langit. Para saan yon? Para sa misyon niya, para sa atin. Umakyat po siya doon na mag-isa. Iniwan niya muna ang kanyang mga alagad. Take note, muna. Iniwan muna niya ang mga alagad tulad ng kanyang pag-akyat sa Ama pagkatapos ng pagkabuhay.
Amen po? So physically, magkakaroon din naman ng paghihiwalay pansamantala. So nanatili po siya sa atin sa espiritu habang tayo, ang simbahan, ay patuloy na naglalakbay sa gitna ng mga bagyo ng mundong ito. We are a pilgrim church at tayo, militant church, maraming pakikibaka. Habang si Jesus po ay nananalangin, ang mga alagad ay nahihirapan sa bangka dahil sinasalpok po sila ng mga alon at pasalungat pa ang hangin. Mga kapatid, ang bangka ay sumasagisag sa simbahan na ating kinabibilangan sa gitna ng kaguluhan ng mundong ating kinabibilangan. Ang mga alon po naman ay sumasagisag sa ating mga pagsubok, sa mga tukso, sa mga takot at pangamba na biglang dumarating sa atin. Kaya nga po mayroong mga taong nadidepress, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng mga takot na hindi nila makontrol. Sa katunayan po, sa oras ng pinakamalaking hirap, doon po lumalapit ng makapangyarihan ang ating Panginoong Jesus, katulad na nangyari sa ating Ebanghelyo. Lumapit po si Jesus sa kanila sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi. Sa wikang Ingles, ito po yung tinatawag natin fourth watch. Amen po? Ang pinakahuling at pinakamadilim na oras bago mag-umaga ay magbubukang liwayway. So, siguro po minsan mapapansin nyo, meron sa atin nagkakaroon ng pagkagising ng alas 3 ng madaling araw. Mga kapatid, ito po yung kung saan nakikipag-usap ang Panginoon. Huwag po nating babaliwalain. Huwag tayong kagyat babalik sa pagtulog. Ako po, yun po yung oras ng aking panalangin, holy hour. Ginigising po talaga ako ng alas 3. Amen po. Anong kahalaga nun? Ito po ang mismong oras na dumarating ang tulong ng Diyos. So dito po lumakad si Jesus papunta sa kanila sa ibabaw ng dagat. Ginamit pa mismo ang mga alon na akala nila'y sisira sa kanila bilang daan ng kanyang paglapit. Pero hindi po siya nagpapigil ng bagyo. Sa bagyo, mga kapatid, lumakad po siya sa ibabaw nito. Pinapakita po nito ang kanyang kapangyarihan sa kaguluhan at kakayahan niyang gawing paraan ng kanyang presensya ang pinakamabagsik na pagsubok. Hindi po siya nakikilala ngunit hindi siya nakilala ng mga alon, ng mga alagad. Nung papalapit siya, hindi po siya nakilala. Kaya sumigaw sila sa takot. Inakala nilang multo siya. Mga kapatid, ito po ang espiritual na katotohanan na dapat natin tingnan. Sa mga oras ng takot at pagkalito, makikita po natin dapat ang presensya ng Diyos na higit na malaki kesa sa ating mga takot. He is bigger than any fear that we have. Kapag gulong-gulo na ang puso mo at nanginginig na ang iyong pananampalataya, hindi rin po natin agad nakikita ang Panginoon siyang papalapit upang iligtas tayo. Bakit? Kasi nakapokus po tayo sa kaguluhan. Kaya pagkatapos po sa pangyayari ay nagsalita si Jesus ng mga salitang tumatagos sa lahat ng panahon. Tibay ng loob o lakas ng loob, ako ito, huwag kayong matakot. Sa wikang Griego, ang ako ito, ego eimi, ay ang banal na pangalan ng Diyos na binigay kay Moses, ako nga. Hindi lang po ito pampalakas ng loob ng mga alagad at ganun din po sa atin. Ito po ay paghahayag ng kanyang pagka-Diyos sa ating buhay. Kaya sa pahayag po na ito, hindi lamang po pinatahimik ni Jesus ang dagat, pinatahimik niya rin po pati na ang kanyang spiritu at kaluluwa. Kaya mga kapatid, noon inimbitahan niya ang mga alagad na magtiwala hindi lang sa ginagawa niya, kung hindi kung sino siya. Ganon din po tayo. Nawa po makapagnilay tayo sa anumang bagyo sa buhay natin na parang minsan akala natin wala ng Diyos. Na tila nalulunod ka na sa mga alon. Pero isipin mo, si Jesus naglalakad papunta sa iyo, sa ibabaw ng mga alon na iyon. Kahit hindi mo siya agad makita, kahit hindi mo kaagad siya makilala, tumitig ka ng may pananampalataya at pakinggan mo ang kanyang tinig. At sinasabi niya sa atin, lakas ng loob, ako ito. Huwag kang matakot. Kaya mga kapatid, buksan po natin ang pinto ng ating puso at isipan. Tanggapin po natin siya. Tayo bilang bangka ng ating kaluluwa. At magtiwala tayo
Sapat ang kanyang biyaya sa lahat ng pagsubok at paghihirap na pinahihintulutan niya na danasin natin. Amen po? Ito po ang ating maikling pagdinilay sa Ebanghelyo sa araw na ito. Tungkol po ito sa storms of life natin o mga pagsubok sa buhay natin na lahat naman po tayo ay hindi nakakaligtas. Ang inyong lingkod, Samot Sari po, physical, pinansyal, at minsan kasama na rin ang spiritual kapag sobrang nanghihina. Pero patuloy pa rin pong nakatitig sa Panginoon na nagsasabing, ako ito, lakasan mo ang loob mo, nandito ako. So mga kapatid, sa araw na ito, ang ating topic about discipleship, kadugtong po nung mga nakaraan, tinok ko na po sa inyo yung walk like Jesus. Noong nakaraan namang Lunes, talk like Jesus. Ngayong araw na to, love like Jesus. Mula dito, babasahin ko po mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 13, talata 34 hanggang 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sa ganito, makikilala ng lahat na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. So maliwanag po, hindi nakikiusap ang Panginoon. Binigyan niya tayo ng isang bagong utos na binigay niya sa kanyang alagad. At ito ay extended sa atin na nagnanais maging disipulo rin ng Panginoon. Mag-ibigan tayo gaya ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Dahil sa ganito lamang po tayo lubos na makikilala ng lahat na tayo'y kanyang alagad kung tayo nag-iibigan sa isa't isa. So ang pinaka-big idea po dito, mga kapatid, it is not enough to walk and talk like Jesus. Hindi po sapat na maglakad at magsalita tayong parang si Jesus. Hindi po sapat na nabubuhay tayo na sinasabi natin, sinusundan natin si Jesus at nagsasalita tayong nangangaral na parang si Jesus, kundi dapat ding magmahal tayong parang ang ating Panginoong Jesus. We should love like Jesus because love is how the world will know we belong to Him. Love is how the world will know that we are to Jesus. Amen po? So, para bang isang istorya, may isang bata. Nagtanong siya sa kanyang nanay. Sabi niya, Ma, sino po si Jesus? Okay na, walang naiiwan. Sumagot po yung kanyang nanay, Anak, si Jesus yung nasa kapitbahay natin na nag-aabot ng pagkain kahit wala tayong pangbayad. Siya yung tindahan na inuutahan natin. Si Jesus, yung teacher mo na hindi napapagod magturo sa iyo kahit makulit ka sa eskwela. Si Jesus, yung kaibigan ko na pumunta dito pag malungkot ako upang damayan ako. Dahil sa mga gantong salita ng ina ng bata, nakita ng bata si Jesus. Hindi sa larawan, hindi sa imahe, kundi sa pag-ibig ng mga taong nasa paligid nila. Mga kapatid, walang pagkakaiba sa aking kinamulatan. Nabuhay po ako at namulatan ang kakulangan sa buhay sa piling ni natatang at ima ang mga nakagisnang kong mga magulang. Habang lumalaki po ako, nakikita ko kung paano nang si tatang bilang isang maralita at mangingisda lang sa sapa ang ikinabubuhay. Madalas siyang Sa may star mo, ang takbuhan sa pangangailangan sabi ko sa grado, ng aming mga sa may kababayan. Sa gitna ng kahirapan, laging bukas ang palad ng aking si tatang. Nandyan po yung pagkagaling niya sa pangingisda at nakasulubong sa kalsada ng kakilala na alam niyang walang-wala sama. ay daglian na taga-daga niyang bibigyan ng pang-ulam mula sa kanyang mga nahuling isda kasi hodang maubusan ang sarili niyang pamilya. Nandyan yung inabot na iniluklok siyang Kapitan del Barrio na lalong naging takbuhan siya lalo ng lahat. Hindi lang nangiilan kung hindi ng buong baryo namin sa Pampanga. Mula sa pag-aayos ng kanilang mga problema ng pamilya, mula sa pag-aayos ng mga kaso, salita at kung ano-ano pa at madami pang iba. Mamamatay na lang po siya, kapakanan pa rin ng iba ang inuuna kaysa pang sariling pangangailangan.
lingkod ng kapwa sa kabila ng kawalan at pangangailangan. Nakita ko kung paanong taus-puso Wala na. at walang bahid ng pag-ibig makasarili. Nagmahal ang aking si Tata. Kaya nung po siya ay nawala, grabe ang ginawa ng mga kababaryo. Pagdadalamhati, pakikiisa sa pamilya ng naulila. Nagtanim ng pag-ibig at kumalat ang pag-ibig sa aming baryo. Tulad po ni Kristo, nagmahal at patuloy na nagmamahal at inaalay ang lahat para sa atin kahit na tayo'y makasalanan. Ganon din po tayo dapat, mga kapatid. Hindi lang tayo dapat magsalita tungkol kay Jesus. Dapat makita rin ng mundo si Jesus sa paraan ng pamumuhay at pagmamahalan natin. Amen po ba? So mula po dito, bigyan ko po kayo ng mga hakbang kung paano tayong magiging mapagmahal o iibig sa ating kapwa katulad ng ating Panginoong Yesus. How to love like Jesus. Number 1, love like Jesus means loving the unlovable. Love like Jesus means loving the unlovable. Sasabi mong tunay kang umiibig kung kaya mong mahalin, pati na yung mahirap mahalin. Wala ba nakita? Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 15, Talata 2, tinanggap ni Jesus ang mga makasalanan at nakisalo sa kanila. So anong ibig sabihin nun? Tinanggap ni Jesus ang mga makasalanan at nakisalo sa kanila. At anong kinalaman doon? Yung love like Jesus means loving the unlovable. You see, mga kapatid, ang katotohanan, mahal ni Jesus, hindi lamang po yung mga mabait at banal, kundi mahal niya pati na ang mga tinatawag nating pasaway. Mahal niya si Sakeo. Kilala natin si Sakeo. He was a chief tax collector. Leader siya ng mga naniningil ng buwis at nagtatrabaho siya sa imperyo ng Roma at kumukolekta siya ng sobra-sobra at mga pera mula sa kanyang mga kababayang mga Hudyo. Kaya ang tingin sa kanya ng buong mga Hudyo, ang buong kanayon, kababayan niya, tinitignan siya bilang isang korap, patraidor at makasalanan. Ngunit mahal siya ng Panginoon. Tinawag nga siya, pinababa sa puno ng sikamoro at nakipanuluyan siya sa tinitignang makasalanan ng mga taong nakakakilala sa kanya. Mahal niya rin si Maria Magdalena, ang hinuhusgahan at hinahatulang babaeng makasalanan. Mahal niya rin si Pedro, na ilang beses na nag-deny sa kanya. Lalong mahal din niya si Judas, na sabi nga po, ipinagpalit siya at pinagkalulong. Kapatid, sa mga oras na to, kapag na-encounter natin si Jesus sa mga ganung pagkakataon, makikita natin, hindi siya namimili ng kanyang mamahalin. Amen po? That's Jesus. He loved even the unlovable. Tanong, musta naman po kaya tayo? Truth is, ang katotohanan, kabaligtaran. Madali po nating mahalin yung nagmamahal lang sa atin o nagmamahal din sa atin. Amen? Katotohanan, pag tinanong tayo, kaya mo bang mahalin yung paulit-ulit na nananakit sa'yo? Kaya mo bang mahalin yung mga taong abusado? Kaya mo bang mahalin yung nagbudas sa'yo? Kaya mo bang mahalin yung paulit-ulit kang niloloko? Amen? Mahirap ang yun ang sasagot natin. Pero si Jesus, mahal niya pati na ang kanyang kaaway. In the first place, wala pong kaaway ang ating Panginoon. Amen po? Number 2, love like Jesus means loving with sacrifice. Love like Jesus means loving with sacrifice. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 13,
talata 5 at 14. Ito po ay tungkol dun sa hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad. So, sinong makakagawa niyan? Maestro, leader, pero hinugasan ang maruruming paa ng lahat ng kanyang alagad. Sakripisyo. Dahil kasama pa rin dyan si Judas. Amen po? Hindi po biro noon ang dumi ng mga paa at pagal ng mga paa para maginawahan at mahugasan. Malayo ang nilalakaran, milya-milya, naglalakad, maalikabok, hindi sementado ang mga daan, pero buong kababaang loob, may kasamang pag-ibig ng pagsasakripisyo, hinugasan niya po ang paa ng kanyang mga alagad. Ang maestro mismo na naghugas sa kanyang mga disipulo. This literally means, like Jesus, love is not about convenience. Hindi convenience para sa kanya yon o kahit sa atin gagawa. Hindi convenient yun na gagawin mo yun. Amen? And ano ang ginawa niya nung lugasan niya? He stoops down. Halos nakaupo habang hinuhugasan niya, nasa lapag. Love stoops down and love gets dirty. Nadudumihan habang pinapakita niya ang kanyang pagmamahal na may halong sakripisyo. Hinugasan niya pa ang taong magbibitray o magkakadulo sa kanya. Mga kapatid, sa krus, binigay niya ang buhay niya para sa atin nung hindi pa tayo patdapat. While we are still sinners, truly, pinakita niya kung paano magmamahal ng todo-todo. Sakripisyong malaki. Bakit? Karapat-dapat ba tayong iligtas mula sa kamatayan? Upang tayo makaalpas sa kamatayan sa ating pagkakasala? Hindi po tayo karapat-dapat, pero ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga titingnan natin, gano'ng magmahal sa ang Panginoon. Handa siyang madumihan, handa siyang maramdaman ang inconvenience, handa siyang magpakababa, at handa niyang mahalin at ibigay ang buhay niya kahit hindi karapat-dapat sa atin. Sa kabaligtaran tayo, ang mundo, bahagi ng mundo, mamahalin mo kung may kapalit. Di ba? Mamahal ka kung may kapalit. Ang hirap makisama sa taong puro pakabig, hindi marunong magbigay. Di po ba? Mamahalin mo yung kung kanino ka may pakinabang. Pero si Jesus, mamahalin tayo at mamahal tayo kahit walang kapalit. Handa po ba tayong magmahal katulad ng ating Panginoon? Number 3, mga kapatid. Love like Jesus means loving with forgiveness. Love like Jesus means loving with forgiveness. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 23, talata 34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Grabe si Lord, di po ba? Habang pinapako siya, nagpatawad siya. Hindi na niya hinintay na humingi ng tawad ang lahat na nandoon. Inaalis pusta po siya ng mga leader ng simbahan. Sinasabi, kung ikaw nga ang Mesaya, patunayan mo. Iligtas mo ang sarili mo. Iligtas mo ang iba, sabi naman. Sabi rin ng mga Romanong sundalo, kung ikaw nga ang Mesaya, tignan nga na. Kung siya nga ang Mesaya, tignan nga natin, palayain niya ang sarili niya. At idagdag na rin natin ang makasalanang kriminal na nagsasabi, kung ikaw nga ang Mesaya, ligtas mo ang sarili mo, idamay mo na kami. Amen po. Lahat po ito, nakakapagpasama ng loob. Nakapako ka na. Ikaw na nagpakain, ikaw na ang nagbigay ng milagro, ikaw na nangaral, ikaw na ang nagpalaya sa mga demonyo. Yan po yung ginawa ng Panginoon, pero ano yung sinukli sa kanya? Pero habang nakapako siya sa krus, nagpatawad po siya. Hindi niya hinintay na humingi ng tawad ang lahat ng nandoon. Siya yung unang nag-extend ng pagpapatawad. Sa kabaligtaran, tayo, magpapatawad tayo at sinasabi natin, pag humingi siya ng tawad, doon ko lang siya patatawarin. Amen po?
Si Jesus po, kakaiba. Sabi niya, pinatawad na kita kahit masakit pa. Tanong, kaya po ba nating magpatawad sa mga taong walang remorse? Kaya po ba nating magpatawad sa mga taong silang dahilan kung bakit nalubog tayo sa pagkakautang? Ginawan mo na ng mabuti, ginawan ka pa ng storya, hindi ka pa binayaran. Alam ko may experience po sa inyong gano'n no? Narinig ko minsan, may nag-share ng gano'n. Kaya mo bang patawarin yung nagpapakahirap ka niya bilang OFW, ngayon pinagpaguran mo, pinampasarap lang? Kaya mo bang patawarin yung hindi pinagmamalasakitan, yung pinaghihirapan mo, ang kapalit, walang yain ka pa? Kaya mo bang patawarin yung mga taong natutuwa pa kapag ikaw ay nahihirapan? Mga kapatid, isa lang nasasabi natin, patatawarin ko lang siya kapag pinagsisihan niya ang ginawa o pag humingi siya ng tawad. Amen? Si Lord, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lord, pinatawad na tayo ng Panginoon kahit siya'y nasasaktan at nasa bingit na ng kamatayan. Amen? So number 4, mga kapatid, love like Jesus means loving with action. Ito po yung climax. Tunay kang umiibig, pakita mo yan sa gawa, hindi lang sa salita. So, sa unang sulat ni San Juan, in 1 John 3 verse 18, ang sabi po niya, mga anak, huwag tayong magmahal sa salita lamang, kung hindi, ipakita natin sa gawa. So, it makes sense. Love like Jesus means to love with action. Hindi sapat na sasabihin mo, I love you, sister, I love you, brother. Hindi rin sapat yung sasabihin mo, I'll pray for you. Dapat may gawa yan. Kung love mo yan, handa mong gawa ng sakripisyo yan. Handa mong gawa ng kabutihan yan. Handa mong damayan siya sa kanyang pangangailangan. Anong silbi ng I love you and I will pray for you? Pero nakikita niyo na kung ano yung pinagdadaanan ng kapatid niyo. Pero wala pa rin kayong ginagawang aksyon para maipakita ang tunay niyong pagdamay. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, pinakita niyang pag-ibig niya sa kanyang action. Si Jesus ay nagpakain ng libo-libo kahit hindi sila humihingi ng makakain. Si Jesus nagpagaling kahit hindi pa sinasabing pagalingin. Meron po mga instances na nilapitan niya yung bulag. Pinalakad niya yan kahit hindi humihingi. Tumabi po siya at nakiramay sa mga umiiyak. Noong mga nakaraan, nabasa po natin ang ebanghelyo na tungkol sa magkakapatid. Di po ba? Si Martha, si Mary at si Lazaro na namatay, si Lazaro. Nakidalamhati siya at umiyak. Amen? Si Jesus po namuhay at kumilos bilang isang kaibigan, hindi lamang po bilang isang guro. Pero titignan natin tayo bilang tao, bahagi ng mundo. Ang mundo, kabilang tayo dyan, punong-puno ng magagandang salita at pangako. Pero kulang sa gawa. Ika nga, puro ngawa, wala sa gawa. Si Jesus po, pareho. Ang sinasabi niya, tinutupad niya. Dahil si Jesus, He is a promise keeper. Amen po? Walang pinangako si Lord na hindi niya tinupad. So mga kapatid, now, para po sa atin, para may apply natin sa buhay natin, we may ask, how do we love like Jesus this week? Gawin po natin, linggo-linggo, meron akong binibigay sa inyo na parang challenge. Paano tayo magmamahal katulad ni Kristo ngayong linggong ito? Unahin natin, sa pamilya. Simple, sa pamilya mo, kung kasama mo sila. Hugasan mo ang paa nila, hindi po literal yan. Ibig sabihin, maghugas ka ng plato, kahit hindi ka ang kumain, magmalasakit ka sa loob ng tahanan, magmalasakit ka sa nakikita mo, kahit di magsalita, asawa mo yan, o anak mo, kapatid mo, o magulang mo, gawin mo na magandang gawain. Amen po? O maglaba.
makinig na kahit pagod ka. Minsan, sapat na po na tayo tagapakinig sa mga may hinaing sa atin. That way, we give comfort to them. Just be a good listener. Amen po. That's also a value. Tayo marunong makinig sa mga may pinagdadaanan. At patawarin mo yung paulit-ulit na nakakasakit sa'yo. Amen po. So sa pamilya, hindi mayaalis yan. Yung pasaway mong anak, tayo magulang, sabi nga, ang magulang, may tatakwil, hindi matatakwil ang makakalimutan ng anak. Ang anak, nakakalimot sa magulang. Pero tayo bilang magulang, paulit-ulit po tayong umuunawa at nagpapatawad kahit nasasaktan. Bakit? Kasi iniibig natin ang mga anak natin. Same as true. Kahit sino pa po bahagi ng pamilya, paulit-ulit po tayong magpatawad. Then, sa simbahan o sa ministry natin, sa community, mahalin mo ngayong linggo, umpisahan mo na yung mahirap mahalin sa group o sa community. At yung late, meron po kami dosa. hayaan mo na siya anyway. Kung late siya naman po ang magdadala doon at nawawalan. Sabi nga po, di ba, kapag maaga ka, laging nauuna ka sa grasya. Malay mo naman, may pinagdadaanan. So, unawain na lang. Amen po? Mahalin mo yung mga reklamo ng reklamo. Sabi nga po ni San Pablo, love covers the multitudes of sins, and overcome evil with good. At pati na yung tahimik, yung parang existing sila pero hindi mo nararamdaman. Marami tayong mga tao na pwedeng mahalin na dating hindi natin ginagawa. Isa pa, sa simbahan pa rin at ministry o sa community, mag-serve ka nang hindi mo pinopost. Kasi yung iba nagpo-post para lang mapansin, para lang mabigyan ng komenti o ng parangal. Dapat yung mga services natin, we do it in secret. Hindi para makakuha ng palakpak o mataas na papuri. Amen po? Now, sa trabaho rin, pati na sa ating kapitbahay. Mag-abot tayo ng blessing kahit sa taong hindi mo ka-close. Kasi kung magbibigay ka sa mga malapit lang sa'yo, ano naman blessing doon, di po ba? So, huwag tayong gumanti sa mga chismis. Huwag tayong pumatol, ika nga. Sagutin mo to ng kabutihan. Amen? At sa sarili natin. Pagdating sa sarili, tanggapin mo rin yung pag-ibig ni Jesus para sa iyo. Marami pong tao hindi mapatawad ang sarili nila. At hindi makalapit sa trono ng Diyos at sinasabing, nahiya ako lumapit kay Lord, hindi ako makapag-worship, ayoko mag-worship kasi makasalanan ako. Wala ako sa grasya. Makasalanan ako, ganito ang buhay ko. Kaya kapatid, tanggapin mo siya. Tanggapin mo pag-ibig niya para sa'yo. Patawarin mo na ang sarili mo. Hindi ka kailangan maging perfect para mahalin ka niya. Kaya pag napagod ka, sa kanya ka lumapit. At pag napagod kang magmahal, pag napagod kang magpatawad, pag napagod ka sa paggawa ng mabuti, bumalik ka sa krus, kapatid. Dahil doon nang gagaling yung lakas natin. Amen po? Now, may challenge for you. Sino yung Sakeo sa buhay mo ngayon? Yung taong hindi mo gustong mahalin, pero si Jesus, mahal na mahal niya. Amen? Pagnilay po tayo tungkol dito on my topic, love like Jesus. Ulitin ko po, yung 4 na hakbang para tayo makapagmahal like Jesus. Ang ibig sabihin po, love like Jesus means loving the unlovable. Number 2, love like Jesus means loving with sacrifice. Love like Jesus means loving with forgiveness. And the 4th, love like Jesus means loving with action. Amen po? Sa aking pagtatapos, mga kapatid, hindi natin kayang magmahal ng ganito katulad ng kay Jesus sa sarili lang nating lakas at kakayahan. Pero yung Jesus na namatay para sa ating lahat, siya rin yung bubuhay ng pag-ibig niya
sa katauhan at loob natin. That's why we can say, walk like Jesus, talk like Jesus, and now love like Jesus. Amen? So, mga kapatid, may final question for this talk, love like Jesus. Sino po yung pinakamahirap mong mahalin hanggang ngayon? And paano mo siya masisimulang mahalin like Jesus? At ano yung isang pwede mong gawin just like what Jesus did, yung foot washing? Ano ang act na gagawin mo para sa pamilya mo o sa mga kasamahan mo? Sa ministry man yan o saan kinabibilangan mo? At saan ka napagod magmahal? Kung naisip mo na yan, paano ka babalik sa krus para mag-recharge, para bumawi ka ng lakas? Dito po nagtatapos ang ating pagtalakay ngayon, entitled Love Like Jesus. Now, hinihingi ko po ang ating taimtim na panalangin para sa ating katahimikan po at damhin po natin ang presensya ng Diyos at hayaan yung pamunuan ko kayo sa maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Jesus, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, dumadakila sa iyo sa banal na oras na ito at sa banal na salita at sa pinagsaluhan po namin ngayong araw na ito tungkol sa kung paano kami magmamahal o iibig katulad mo. Panginoong Jesus, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong pagod ng magmahal, pagod umasa, pagod magtiwala, pagod na magpatawad, pagod na maglingkod. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung minsan dumarating kami sa puntong namimili na lang kami kung sino na lang ang aming mamahalin. At kung minsan mas gusto naming tama kami kaysa mahalin namin ang aming kapwa at katunggali. Kung minsan salita lang pero wala kaming gawa. Jesus, turuan mo po kami. Turuan mo kaming mahalin ang hindi ka ibig-ibig gaya ng pag-ibig mo sa amin nung makasalanan pa kami. Turuan mo kaming magmahal ng may sakripisyo, na handang maghugas ng paa, handang magbigay ng oras, handang makinig, handang dumamay, handang mabasahan at maturuan. Turuan mo kaming magpatawad ng mabilis, hindi dahil madali, kundi dahil naalala namin kung paano mo rin kami pinatawad sa krus habang hindi pa namin hinihingi ang kapatawaran. Turuan mo kaming magmahal ng may gawa, ng aming buhay ang magiging ebanghelyo na mababasa ng mga taong nakapaligid sa amin. Panginoon, punuin mo po kami ng pag-ibig mo, kasi hindi namin kaya sa sarili lang namin. Pero ikaw na nananahan sa amin, ikaw ang tunay at bukal na pag-ibig. Gamitin mo ang aming mga kamay para mag-abot. Gamitin mo ang aming paa para pumunta sa mga nangangailangan. Gamitin mo ang aming bibig para magsalita ng buhay, hindi ng panghuhusga at pagmamali. Gamitin ang parahanan mo para ang sino mang lumapit sa amin ay makatagpo ang katulad ng Panginoon. Panginoon, tagapagligtas namin, Panginoong Jesus. Panginoon, gawin mo kaming bahay ng pag-ibig, na pag pinasok kami ng tao, mararamdaman nila ang presensya mo. Na pag nakita kami ng mundo, hindi kami ang makikita nila, kundi ikaw. Pagalingin mo ang aming sugat sa puso para hindi kami magmahal mula sa galit o sa sakit. Palakasin mo kami para magmahal kahit masakit. At ipaalala mo sa amin lagi, ang sukatan ng pagkaalagad namin ay hindi kung gaano kami katalino o kasipag o karami ng alam at kayamanan, kung hindi kung gaano kami nagmamahal. Panginoong Jesus, kami ay iyo. At dahil iyo kami, mahalin mo kami sa pamamagitan namin. Ito ang samo namin panalangin sa pangalan mo, Jesus, na siyang pag-ibig mismo sa buhay namin. Amen.
Okay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos, sa Espiritu Santo. So parang unang Parang sa unang-una, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, sa Espiritu Santo. Sa mapagpalang araw po muli sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. Sumayin niyo po biyaya, pag-ibig, kapayapaan ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat, Sister Grace. Sister Tel, pwede na po kayo? Hello po. Ako lang po yung inasikaso saglit. Sister B, marami pong salamat. At sabi mo nga po nasa labas ka. Kaya po next time na lang po kami Sister B. God bless po. God bless po. Sige. Salamat po. Okay po, next God time na bless lang. po. Salamat po mga kapatid. Bawi po kayo next time. Nataon po kami. Kumusta ka po muna sis? Kumusta ka po? Okay naman po yung pakiramdam mo. Yes po, yung mata ko po, kahit pa paano konti lang po yung may infection, may nana pa rin po. Pero yung aking mga paa, tsaka balakang, lahat, pati lumbar, andyan pa rin po, ginagamot po. At not to Amen po. mention, Pagaling po kayo. Hirap naman po At dito. next time, papasalamat po ako sa inyo yung nakaraan natin.